Magandang umaga po mga ka-agri. I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, magta-transplant po tayo ng pechay. Ito yung pinunla kong pechay. Meron na siyang isang dahon. Yan. Dito ko siya pa-transplant dito sa plastic. Sayang naman kasi kung itatapon, pwede pang mapakinabangan. So dati tinatapon ko lang yung mga ganitong plastic, binabaon sa lupa. Tsaka itong mga ganito, tinatapon ko na yan, mga plastic. Ito plastic kasi ito. Tapos yung nakalagay dito sa loob, yun yung lata. Pinaghiwalay ko sila para mapagtaniman pa rin. So ngayon mapapakinabangan kasi pwede siyang pagtaniman. Dinilig ko na kanina para madali siyang tanggal. Sa pagtanggal po natin ng punla dun sa lupa pagka magta-transplant tayo, ingatan natin na maputol yung kanyang ugat. So, para magawa natin ng maingat yung pagtatanggal sa kanila dun sa kanilang pinagtataniman, pinagpupunlaan, buwaghagin natin o galawin natin yung lupa. Parang ganito. Ayan. Then pwede na natin bunutin yan. So maglagay muna tayo ng lupa dito sa pagtataniman natin. Dito meron akong bagong garden soil. Garden soil po ito. Ang ginamit ko dito ay equal part ng sand, clay, and silt. Kaya buhagag siya at magandang pagtaniman. Ayun. And then meron siyang rice hull. Pwede po tayo magdagdag ng kahit anong bagay, yung organic materials, para maging source ng nutrients, para maging mataba yung ating itatanim. Ayan. Dati po pag gumawa ako ng garden soil, matigas pa rin, nagkukumpak pa rin yung lupa kasi mali pala yung ginagawa ko. So nung matutunan ko yung paggawa ng garden soil, napakaganda ng resulta kasi nakakabuelo yung halaman, nakakapagpalago kagad yung kanyang ugat, na-avoid yung pagkabansot ng mga tanim pagkabuwaghag yung lupa nating ginagamit o gagamitin sa pagtataniman. So ito ilagay natin sa ito. Huwag natin masyadong punuin kasi pwede tayo magdagdag ng mga organic materials yun sa ibabaw, tulad ng vermicast kung meron tayo. Habang lumalaki yung halaman, na pwede tayo magdagdag ng organic fertilizer. Yan, yung isa pa lagyan natin. Siguraduhin lang natin na may butas yung ilalim ng
plastic para hindi tumigil yung tubig, para hindi mababad yung ugat ng ating mga halaman. Sa gagamitin po nating lupa, dapat siya ay waghag, meron siyang nutrients, and then nag-hold ng moisture. So dito sa ginamit kong lupa, dahil siya ay equal part ng sand, clay, and silt, ang mapoprovide ng sand ay porosity. Madali makakapasok yung tubig as long as our soil is porous. Yung clay naman, mapapanatili niya yung moisture ng lupa. And then itong silt, siya naman yung hahawak dun sa nutrients. Kaya maganda yung combination nila. And then itong rice hull, ganun din, magkakaroon ng additional porosity. Diligan lang natin ng konti. Tapos naglagay na tayo ng butas. Isa lang yung tatanim natin. Then kumuha na tayo ng punla. Dahan-dahan nating bubunutin. Kasi binughag naman natin yung lupa kanina. Ito. Ito na yung kanyang ugat. Hindi siya naputol. Pag naputol po kasi yan, mababalam yung kanyang paglaki. Mahirapan siya makasurvive. Kaya dapat maingat tayo sa pagtatanggal ng punla sa kanyang pinagtataniman pagka tayo ay magta-transplant. So lagay lang natin ganyan, and then i-close lang natin yung lupa. So hindi natin kailangan siksikin para nakalago agad yung kanyang ugat. Then pa tayo ng isa, lagay natin sa butas. Ayan. Huwag natin siya masyadong lulubog, ganyan lang, then close. Ayan. Ganun lang, kasimple. Hindi natin kailangang siksikin. Ang mahalaga ay isara natin yung butas. Tapos diligin ulit natin. Okay. Yun, okay na. Madali lang magtanim. Ang mahirap sa kanya yung pag-aalaga. Kung pag-aaralan natin yung halaman, maraming pwedeng pagdaanan bago siya lumaki. Simula pag germinate, pwede na siyang atakihin ng peste, ng mga insekto, pag hindi natin nabantayan. Kaya nangangailangan po siya ng tamang alaga. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Hit the like button and ring the bell for notification. See you in my next video.